So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest quarrel sa taon ng 2025. The biggest awayan, the biggest argumento tungkol sa tambay. TPC versus Pio. Palakpakan sa ulo ang mga putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron na tayong nagawang 4 na video tungkol sa ating mahal na kaibigan na si Pio Balbuena na kinauukulan ng kanyang mahal na tambay ka. Sa last video ay tinalakay natin ang posibleng paglabas ni Pio ng panibagong produkto ng Tambay brand, which is ang Tambay t-shirt na aabot sa halagang 50,000 to 75,000 pesos daw. Bago tayo dumako sa issue, talakayin muna natin ang mga previously ng mga naging post ni Pio. Mapapansin po natin mga kahombre ko na nitong mga nakaraang araw, parang stress na stress ang ating mahal na kaibigan na si Pio. Para po siyang nanggagalaite sa mga tao, para siyang may mens. Parang ganon. Hindi ko alam kung bakit, ano nangyayari sa'yo, Pio, pero I think medyo stress ka. Hindi ko alam kung saan banda ka nai-stress. Pero I feel you, man. I really feel you. Siguro mga kahombre ko, dahil sobrang dami rin ng babatikos talaga sa kanya. And at the same time, baka nakaka-apekto na rin sa kanyang negosyo, yung pambabatikos ng mga tao sa kanya. So, ang ginagawa niya, binubuhusan at binubudburan niya lang ito ng 1 galon na sarkasam. Kaso, tonight, medyo sumabog na po ang ating mahal na kaibigan na si Pio. Sa pagkakasaad nitong maglalabas siya ng t-shirt, naisipan na rin itong maglabas ng hoodie sa halagang 83,000. Makikita natin dito mga kahombre ko na ang reaction ng mga tao are just sarcasm to. They actually think that this is sarcastic. I don't know, man, kung anong trip ni Pio nitong mga nakalipas, no? Bakit ganon? Filipino brand! Tambay brand! Pumapalag na sa luxury brand sa ibang bansa. Huwag kayong matawa. Tambay to. Luxury. Wow. Okay. Kapag may pirma ko po yung hoodie, mag-add lang ng 20k sa resale value. Pwede na sa 103k pesos. Ewan ko, pero para sa akin, ewan ko, man. Kasi, alam niyo, hindi ko maisip, pwedeng sarcasm to, pero sa tingin ko, kung kakagat ka, ibebenta pa rin ni Pio yan sa'yo. So, alam niyo yan, mga kahombre ko. Pinatunayan ni Pio na hindi ito biro at naglabas ng isang update ukol sa kanyang t-shirt. Update! T-shirt, tinitimpla pa namin yung quality na pang 50,000 pesos. Nagbabalak na rin si Pio maglabas ng jacket na worth 500,000 pesos. Pio naman! Kalahating milyon na jacket. Milyong halaga na pantalon. Daan-daan libo na halaga ng t-shirt ng ibang lahi. Pero tayo, magkano tayo? Magkano? So ibig sabihin niya, parang gagawa siya ng revolution sa Filipino brand kung susuportahan siya ng Pilipinas, di ba? Pero the idea is great because para sa akin, siya lang yung gumawa ng ganitong klase ng revolution, no? Pagdating sa damit. Pero usually, kapag ikaw ay gagawa ng revolution, dapat meron kang makinarya. Ayan po ang sinasabi ng ating history. Tama? Revolution is equivalent to makinarya. Unfortunately, mga kahombre ko, ang makinarya ni Pio na tambay, o tambay goons, tambay fans niya, or tambay resellers niya, ay butas na po. Punong-puno ng butas. So, ang makinarya ng ating kaibigan na si Pio is not working properly ngayong mga nakalipas na araw o nakalipas na ilang buwan. Because ang fanbase ni Pio po, butas na. So, it's tough kasi somewhere down the line, minsan left, minsan right, nababawasan siya ng fans.
So medyo mahirap to kay Pio, mga kahombre ko, to tell you the truth. Kasi kapag ka magre-revolution ka, una sa lahat, dapat ang tao mo ay united. And they must believe you hanggang sa kanilang kaluluwa. Otherwise, it's not gonna work. Dapat, they are ready to die for you. Ayan ang revolution. If not, if haka-haka lang, it's not gonna work. Naglabas ng isang post ang official Tambay Facebook kung saan ay magkakaroon ng isang bidding sa kanilang Tambay Cup na mapupunta naman daw ang kikitain sa charity. One of one, Pilipinas Tambay Cup. Simula na ang bidding at magtatapos sa Agosto 31 at ang kikitain ay mapupunta sa mapipiling charity para sa mga paaralan. Well, mga kahombre ko, ewan ko. Para sa akin, meron naman palang motibo to. Pero he just believes a lot in himself, man. And actually, nag-i-start na rin ako na, wow, man, kaya pala to successful. Kasi matigas ang bungo nito. So, alam nyo yun, parang hindi naman ganun kasama, maybe to give this guy a chance? Maybe? Ewan ko, I don't know, man. Pero, sa nakikita ko, sobrang dami ng taong nakapagsubok at sumubok na bumili ng Tambay Cup. And maybe more than half of them are not happy sa quality. Always telling us na hindi daw akma yung kalidad ng produkto sa actual na presyo. Ayan, makikita po natin dito, swap na lang, boss. Sa Coca-Cola Cup. Ayon kay Pio, ang latest highest bidder ay umabot sa halagang 135,000 pesos, mga kahombre ko. Wow, tas nagbitaw pa siya ng pangalan dito, oh. Anyway, sino ba itong TPC, mga kahombre ko, no? Mainit tong pangalan nito ngayon, no? Si Typical Pinoy Crap or TPC ay isang Filipino content creator na merong 1.2 million followers sa FB at 66,000 subs sa YouTube. Sa totoo lang, mga kahombre ko, hindi ko to kilala. First time ever ko tong makita ngayon sa issue nila ni Pio kasi nakatutok din ako dito kay Pio Balbuena, no? Isa itong commentary channel na nagbibigay ng opinion sa mga nangyayaring kontrobersiya sa social media. So yes, exactly like me, yung content niya, let's say, tama? Naglabas ito ng isang content ukol sa Tambay brand, kung saan ay nagbigay opinion nito at sinabing hindi siya fan ng Tambay Cup. No, ang unang dahilan ay dahil hindi ako yung target market na to, no? Dahil una sa lahat, hindi ako tambay. Isa akong taong may ginagawa sa puntong to ng buhay ko. May agenda ako kada araw. Kasi yun naman yung meaning ng tambay, di ba? Galing siya sa word na standby na sa puntong to ng buhay mo, wala kang gagawin, wala kang ginagawa. Although nakikita ko na lately dahil syempre brand na to ni Pio na napili, 'di ba? Sinusubukan niyang ibahin yung meaning ng word na to, no? Actually basura pa rin ang tingin sa mga tambay kung literal na tambay sila ngayon sa puntong to ng buhay nila. Kasi ibig sabihin, wala kang ambag sa bahay niyo, walang nakikita sa iyo na productive na bagay na ginagawa. At ang pagiging tambay ay hindi dapat gino-glorify at isang uring inaalisan sa buhay. Oh my goodness, man. Isa tong salita, no, na dapat nakaka-graduate tayo dyan. Magkakaroon tayo ng face sa buhay natin na hindi tayo sigurado sa gagawin natin, hindi natin alam yung gagawin natin, di ba? O kaya naman, tinatamad tayo, wala tayong ginagawa sa buhay. Magkakaroon tayo ng portion sa buhay natin na nasa ganun tayong sitwasyon na tawag sa atin literal na tambay. Hindi siya bagay na dapat gino-glorify natin, isa siyang bagay na dapat naaalisan natin sa buhay. Pino na rin ito ang pagka-luxury o pagkamahal ng benta ni Pio. At weirdong-weirdo lang din ako, no? Kasi kung tambay yung merch mo, di ba, ibig sabihin, ang target market mo ay mga tambay, natatawa lang ako sa buong senaryo na sinusubukan ni Pio, no, na i-market tong cup na to bilang isang luxury, bilang isang rare item na pag binili mo at retail price, pwede mong i-resell ng mas mataas kasi limited edition siya, no? Tapos yung resale value, umaabot daw ng higit 15K isa, di ba? Higit 17K, meron pa ako nakikita na 100,000. The way na minamarket niya to, no, hindi siya maa-afford ng mga taong sinusubukan niya i-representa yung mga tambay. O baka sabihin na lang ni Pio na, syempre ang bibili niyan, hindi yung tambay ngayon. Syempre yung bibili niyan yung mga tambay to riches, yung mga taong naging mayaman galing sa pagiging tambay. Yun na nga rin yung weirdo doon para sa akin, pre. Na yung mga dating tambay na naging mayaman, hindi naman sila yumaman dahil sa pagiging tambay nila, no? Yumaman sila dahil nag-decide sila na hindi na ako magiging tambay ngayon, may gagawin na ako sa buhay ko. So para sa akin lang, no, itong brand na to, nakakatawa.
So, hindi siya para sa akin. Yun yung thoughts ko sa tambay cap. Sa totoo lang, mga kahombre ko, napanood ko naman itong video niya and actually, there's no malice about this video. May point din siya, no? Matalinong argumento ng tao na ito because hindi siya nakatuon doon sa mismong produkto, kundi doon sa ibig sabihin ng produkto. As you can see, hindi siya fan ng tambay brand or tambay cap dahil sa hindi daw siya literal na tambay. So, syempre, mga kahombre ko, kasi kapag suot mo yan, nakasulat tambay. May point din siya matalino tong tao na to no? Kasi what you wear is what you mirror. Obviously, di ba? Kung may nakasulat na engot, engot ka. Tama? Ganun lang yun, di ba? Ano yun? Pinopromote mo na engot ka, sinuot mo, di ba? So ngayon, it's the same thing. Tambay. So ibig sabihin, minamanifest mo, no? Sa mata ng mga tao, na ikaw ay tambay. Yun yung mahirap. Actually, I never thought about this, man. Medyo kakaiba yung logic nitong tao na to and it's worth it. Dahil sa logic niya na to, napansin siya ni Pio. Ayun! Fuck you, TCP! Fuck you, mga gago! Bakit? Wala kang dating, mabaho! Wala ka na... Sa totoo lang, ha? Mabaho ka sa personal, mga gago! Nagalit si Pio, mga kahombre ko, sa nagawang video ni TPC. Sabi nitong matalino na to, basura pa din daw yung mga tambay. Excuse me lang hindi ka ba naging tambay dati bago ka maging entitled dyan sa mga sinasabi mo? Panay ka pa name drop ng pangalan. At halatadong sa caption mo pa lang, cloud chaser na feeling entitled ka na. Sino ka ba para sabihan ng basura yung mga tambay? Ayun. God. Pinasunuran niya naman ito sa isang post. Mga tambay na nangangarap, basura pa din daw tayo ngayon, sabi ng matalinong nilalang na feeling may boses talaga. Hindi pa pwedeng wala lang oportunidad kahit gustong magkatrabaho? Walang pera, pamasahe, pang requirements, basura na agad? Damn. Ganito yan, mga kahombre ko. Ang hirap nito, no? Kasi I need to be in the middle. Siyempre, at least sa anong to, kailangan nasa middle tayo. Kasi ang pangit naman kung meron akong kakampihan, no? I'll try my best. Para sa akin, may point naman si TPC. Pero, may point din naman si Pio Balbuena. Unfortunately nga lang, hindi niya to sinasabi ng ayos. Kaya, ang pangit ng dating kasi aggressive siya. Sana nagkalma lang o nagchill lang si Pio Balbuena. Kasi unang-una sa lahat, mga kahombre ko, I think masakit para kay Pio, no? Ramdam na ramdam ko dito yung emotion niya. Sobrang sakit para kay Pio na ang baba ng tingin ng mga tao sa tambay. Sobrang sakit kay Pio na ang nangangarap na tambay ay basura lang sa paningin ng mga tao. And lalong-lalo na hindi daw porke tambay wala ng kwenta, hindi ba pwedeng wala lang pampamasahe kaya walang trabaho at walang oportunidad kaya walang trabaho? Men, sa totoo lang mga kahombre ko, parehas naman tong may puntos. This is just a clear misunderstanding. Kasi sa isang banda, Boss Pio, Pio Balbuena, yung content creator na TPC, halata naman na wala naman siyang malis na gustong sabihin sa'yo. Si TPC po ay isang commentary channel o commentary content creator. So normal lang na ang kanyang ibibitaw na argumento sa inyo yung mga trending, yung mga may kwentang tao, obviously, kasi walang manunood kung walang kwentang tao ang kanyang iko-content. Tama? Ganyan din naman ako, mga kahombre ko. So, same lang kami ng mundo na iniikutan ng tao na ito. So, sa commentary contents, konti lang kami na kahit papano umuusbong o umusbong, This part of social media, kung nasaan kami, is not easy. Kasi sobrang prone mo sa cyber libel at sobrang prone mo rin sa bash. Kasi words are just powerful. Mas malakas po ang mga salita kaysa sa physical. Kaya minsan talagang mababash ka dyan. Lalo na't hindi mo sinasadya, lalo na't hindi ka totoo. Kunwari, meron kang nailabas na ayaw mo sabihin, yare. Lahat po nasa line kapag kami nagko-content. We just live every day like our last. Kasi hindi po easy to, mga kahombre ko. Kasi nakikinig kayo sa amin, nakikinig kayo sa akin, kasi you trust me. If dumating yung araw na you just don't trust me, then yun, pahirapan na tayo. Kahit baka 1,000 views, hindi na ako umabot. Diba? Tulad ng iba't ibang mga channel na meron dito sa YouTube na dating commentary malakas,
Pero ngayon, wala nang nanonood. Ganun lang yon mga kahombre ko. Kaya sobrang hirap, no? Kung yun ang gusto mong itanong, i-question, Pio, yan ang sagot ko. Kasi at the end of the day, sinasabi mo na parang entitled itong tao na to. Sino ba to? Unfortunately, Pio, syempre, influencer ka at sikat kang tao. Normal lang na i-content ka. Pero may point din naman yung sinasabi mo, no? Unfortunately, mahirap lang talagang makaintindi rin yung tao na yan, yung TPC. Kasi syempre, dun siya nakatutok sa brand name mo. Yun lang yun. Anyway, pinasunuran to ni Pio. Sobrang mainit si Pio. Sa tingin ko nakainom si Pio, mga kahombre ko. Nangyari na to isang gabi, pero ako naman yung pinaparinggan niya, pero hindi niya ako pinangalanan. Nangyari na tong gantong sitwasyon, mga kahombre ko. I think lasing tong tao na to tonight. Sinaad din itong okay lang na siyang tirahin, wag lang ang mga tambay. Sabi ko naman sa inyo, pwede kayong magsalita ng masakit tungkol sa pangalan ko, tungkol sa akin, pero wag na wag niyong idadamay yung mga tambay na walang oportunidad kaya walang trabaho. Wag na wag niyong babalagbagin yung tambay na dinadala ko. Ako pwede, pero yung mga tambay, wag. Wala lang pang requirements para magkatrabaho. Basura na. Anyway, mga kahombre ko, mapapatunayan po natin yan. Kasi ilang beses na rin ako nag-video kay Pio and never siya napikon sa akin. Kasi sa totoo lang, mga kahombre ko, ako naman nakatutok sa product at sa pag-way of promoting niya. Never kung binanatan yung mismong pangalan, no? Tambay. No? Ako, naka-focus ako doon sa product, doon sa quality. Okay? Ito, unfortunately, nadali po ni TPC ang bad trip sa katawan ni Pio nung nadamay niya yung salitang tambay. Yung ibig sabihin ng tambay. Ayaw ni Pio yun, halata mga kahombre ko. So, dun siya nagalit, no? Yun talaga yung kinagalit niya. Nagkaroon ka lang ng konting ilaw, akala mo kung sino ka ng mang maliit? Kasama kayong mga tambay na walang trabaho ngayon na sinasabihan niya ng basura. Okay, sana kung sinabi niyang hindi lahat ng tambay basura, ay nako. Oo nga, no? Kasi at the end of the day, parang pinapalabas din kasi nung TPC na ayaw niya sa tambay. Ayaw niya yung tambay. Pero hindi po naka-precise yun, no? Mga kahombre ko, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni TPC doon. Hindi niya precisely yon na binitawan. So, medyo tough yung part na yan, no? Ayun nga, na-touch nga rin pala niya, no? Kasi even meron din mga kahombre ko na mga nakatapos na tambay lang ngayon. Meron din na mga taong nawalan ng trabaho na nakatambay lang ngayon sa bahay pero naghahanap ng trabaho, di ba? O meron din na patapos pa lang, may hinihintay lang, hindi makapag-restart ng school kaya tambay muna siya ngayon. So hindi ibig sabihin ng tambay, wala ka ng kinabukasan. May pangyari naman si Pio. Okay lang. Not bad, mga kahombre. Meron din namang meaning, no? So, kumbaga, ang mga tambay ay meron pa ring oportunidad. Hindi mo pwedeng sabihin na basura ang tambay. Okay? Okay, clear. Clear ako dyan, Pio. Nagawa rin pansinin naman ito ni TPC. At sinagot din naman agad ito ni Pio. Umisa pa, ang tali-talino talaga. Mga dating tambay na sobrang yaman na ngayon, kaya tambay na ulit kasi marami ng pera. Mga basura daw kayo, ang talino talaga. Basura maging oh my God, ito pala sagot ni TPC. Basura maging tambay. At kahit anong glorify mo sa word na yan, isa yang sitwasyon sa buhay na dapat mong alisan kung gusto mong may mangyari sa'yo. Oh shit. Mas nang hahamak ka kung di mo kayang sabihin sa isang taong nasa ganyang sitwasyon na kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Oh my God, man. Ang bigat nito, mga kahombre ko. God. Pareha silang may point, ha? Okay? Kaso lang masakit yung sinasabi ng TPC, mga kahombre ko. Grabe, matalino to. Mabigat, basurang maging tambay. Ano siya? Seryoso siya sa sinasabi niya. He actually means this. Sabi ni Pio, ang gusto ata ni Idol, kahit sobrang yaman nyo na, wag pa din maging tambay. Gets ko na. Ang motibo ni Pio sa salita niyang tambay is 360 degrees. Ibig sabihin, kahit yung may mga pera na, basta walang ginagawa, tambay na yon para sa kanya. Samantalang kay TPC, ang tambay lang is yung mga batugan na walang future at umaasa lang sa kani-kanilang mga pamilya o kung kani-kanino. This is a big misunderstanding. Actually. Relax!
Nagawa na rin itong magbitaw ng negatibong komento kay TPC. TPC, the Filipino clout chaser na feeling konyo at feeling matalino. Pumapalag na si Pio, patay kayo. Nako. May isa pa po na nagisagot si TPC kay Pio. Usually, pag nasa screenshot ka, dapat ikaw yung nakakahiya eh. Salamat sa pag-highlight. Maganda yung punto ko dyan. Pinost pa talaga eh. Oh, mga dating tambay na sobrang yaman na ngayon kaya tambay na ulit kasi marami ng pera. Sa tingin mo ba na-achieve nila yan dahil nanindigan sila na maging tambay? May mga decision silang ginawa, kinilusan, tinrabaho. Yung nakakabilib na bagay sa mga tinutukoy mong yumaman at nagre-relax na lang ngayon sa buhay, naging posible lang dahil minsan nilang tinigilan ang pagiging tambay. Mas maiging tawag sa mga yan, retired. Tapos na ang trabaho, hindi ka kasalukuyang tumatambay. Umaani ka na lang ng pinagtatrabahuhan mo. Tambay din ba ang tawag mo sa mga lolo't lolang tapos na magtrabaho, Pio? O bigla mo lang talaga naisip na mas maganda siguro na ang meaning pala ng branding mo ay yung verb. Kaso, hindi tambay tawag doon. Tumatambay. Dapat ang branding mo. Okay. So, napakabigat nito, mga kahombre ko. Sobrang grabing bigat nito, kumbaga, no? Pero still, kailangan pa rin natin na nasa middle lang tayo. Makikita natin dito, mga tayo magiging moderator kung hindi ka marunong gumit-na. Comments! Kupal yan, Pio. Nagpapaugong lang yan. Wala atang reseller, chicharon niya. Oh my God! Nagbebenta ba ito na chicharon? Walang bawi, idol. Wala. Mga ganyan tao, ang tingin sa sarili, mataas na at matatalino. Mga ganyan tao, lagi mga nakakaaway ko sa school eh. Yung feeling matalino, no, kinokonyata namin dati yung mga ganyan eh. Hindi mo na-gets ang point niya, awit sa'yo, but hurt. Nak, sumi-English pa. Uwi ka na, magsaing ka, sabi ng nanay mo. Masakit talaga pag na-real talk ka. Tapos hihingi ng simpatsya sa mga tambay kuno. Wala kang pinagkaiba sa mga poverty porn. Ginagamit yung mga mahihirap para umangat. Iniba mo lang yung diskarte. Oh my God. Mas masakit pag 5 lang friends mo. Tama naman si TPC, Pio. Nabasura yung mga tambay. Asan ang kokote mo dyan? Tama naman punto niya eh. Bakit? Sino ba may gusto ng tumambay sa bahay, di ba? Ginagatasan mo lang ang tambay kuno. Ako? Ang sarap kaya maging tambay na lang ulit balang araw. Kapag sobrang tagumpay na sa buhay, ang sarap nun. Okay. This is a big misunderstanding. Kasi para kay TPC, mga kahombre ko, ulitin ko, ang tambay ay yung batugan at asa na lang kung kani-kanino. Para kay Pio, hindi lang yon ang ibig sabihin ng tambay. Para kay Pio, ang ibig sabihin din po ng tambay ay yung mga taong successful na wala nang ginagawa sa buhay. That's the whole argument for me. Wala na, man. Kung makiklear yan sa utak nila, finish na ang laban, okay? Anyway, kung gusto nyo mag-debate, pwede tayo magkita-kita. Ako na lang ang mediator. Gusto nyo mag-away online? Game ako dyan. At hindi pa dyan natapos, nag-live pa si Pio. Di kaya sumabay, sabi ni Crispin Santos. Diyos ko naman, ano ba yan? Akala nila talaga bad trip ako, mga bonak. Di ka talaga mababad trip dahil di mo naman na-gets eh. Tol, ano pang kailangan i-gets doon sa walang kwenta, promise. Mas marami pang ano. Kina-kina nyo, nakakatawa kayo. So, yun na mga tambay. Wala tayong magagawa dyan, di ba? Sinasabi nila, kapag hiti kang bunga, babato-batuin talaga. O kaya kapag hype ka, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Kumbaga, parang ano na nga eh. Parang sa dami ng troll army ko, kala mo politiko ako eh. Wala ata sa normal state si Pio. I think nakainom siya or pagod na pagod siya. So para siyang nawala na sa sarili or bad trip siya talaga. Ganyan siya magalit. Anyway, mga kahombre ko, sino ba nanalo dito sa round 1 na to? No? Para sa akin, mga kahombre ko, ang panalo dito ay yung taong mas kalmado. Yung taong mas mabibigat ang binitawan at hindi na nag-start na magwala-wala, magwalwal-walwal. Tapos, yung taong may tunay na paninindigan. Pero at this point, sa punto po ng paninindigan, parehas silang meron nun eh. Pero siguro kung matatalo si Pio dito dahil lang sa composure.
Nawala po siya sa composure nung na-touch na yung string ng tambay, nawala siya sa hulog. Sayang, kasi may point naman si Pio, pwede sana itong mag-drop. Fuck you, TCP! Fuck you, mga gago! Bakit? Wala kang dating, mabaho! Wala ka na... Sa totoo lang ha, mabaho ka sa personal, mga gago! Fuck TVC! Fuck TVC! Fuck you! Putang ina mo! Fuck TVC! Ito nga rin. Ako na TVC, hindi man lang tumagot? Wala tatagot! Fuck you, TPC! Tangina mo, TPC, mukha kang, feeling mo mayaman ka, wala kang tira, gago. Wala kang pera. Magandang araw mga kahombre ko. Nabalitaan natin kanina lang madaling araw na nag-live si Pio at si Pio ay walang ginawa kundi ang mag-trash talk, no? Kung saan inilabas niya na yung ultimate tambay in him. In him. So, inside of him. Bagay na ikinakahiya niya at itinatago niya. Una sa lahat, galit ako sa mga pekeng tao. And actually, nakita ko na napaka-peke pala talaga ni Pio. Kasi kung gusto mong malaman ang tunay na ugali ng tao, you make them drink a lot till they go wasted. And dito, nakita natin, no, kung gaano si Pio katambay. And kung ano ba talaga yung brand, yung meaning niya sa branding niya na tambay. Ito po yun. Hindi siya tambay. Medyo may pagka-utak, manok din siya. Alam niyo mga kahombre ko, mas okay pa nga ang utak manok. Alam mo yon, kung ako ay naging animal, siguro ako ay fighting rooster cock. Maliit ang utak ng manok, pero sobrang tapang. Hindi umaatras. Gusto mo, patayan tayo till the end. Hindi ako bababa sa'yo. So, if I die, it's okay. If you die, I win. Yun lang yun. Kaya ako bilib na bilib ako sa tapang ng manok. Hindi rin siya okay na ihambing o ihalin tulad ko si Pio sa manok. Sabihin na lang natin na utak iskwami na lang. Hindi naman ganyan ang utak ng tambay. Tambay, ultimate tambay utak yan. Rekta na sa pagiging iskwami. Alam mo yon. Anyway, mga kahombre ko, I was very shocked. Kasi hindi ko in-expect na may ganito palang ugali talaga si Pio. Now, Pio is actually out of control. Ilang araw na si Pio na tinatry niya ang best niya dahil alam niya na nalalaos na siya. You can see on his engagements na wala na talaga. Bumagsak na, nawala na ang dati niyang fame. Makikita niyo pong lahat yan. Lalo na kapag ang post niya ay tungkol doon sa tambay brand niya. I am happy, finally, kasi alam nyo, initially, akala ko sa totoo lang, malinis si Pio, solid si Pio, okay si Pio. Kasi yung mga taong nakapaligid sa kanya, nakapaligid din sa akin. They actually told me, or they keep on telling me, wag mo nang gawan ng video si Pio. Meron pa dyan, malapit sa akin mismo. Wag mong gawan si Pio. Nakakaawa naman si Pio, hindi naman yan papalag sa'yo. Wala yan, mahina yan. Sobrang sikat nito, mga kahombre ko. O yan. Nakita mo na ngayon. I really hope na nakita mo to. Ayan ang totoong ugali ni Pio. And this is the difference between me and Pio. Kasi sa akin mga kahombre ko, wala na kayong i-expect na masama. Nakita nyo na lahat. That's the maximum. Wala nga lang akong idea kung paano ako kapag nalaseng kasi hindi talaga ako nagiinom at hindi rin ako naninigarilyo. So I don't know kung anong mangyayari sa akin kung malalasing ako, no? Pero mga kahombre ko, isa lang ang kaya kong sabihin sa inyo. Kahit kailan, hindi mawawala ang postura ko. Makikita natin sa video na ito na yung taong kasama ni Pio, ang sarap kalawitin, ano? Parang akala mo talaga may tira talaga yung bata, ano? I understand, lasing, bata pa, di ba? Okay lang yan. Siyempre, malupit siya ko, no? Sinabihan mo ako na mabaho ako, no? Sinabihan mo na mabaho ako sa personal. Alam mo ba na ang pagiging mabaho, yan ay may solusyon, no? Sabihin na lang natin, boy, no, na totoong mabaho ako talaga. Totoo yung sinasabi mo, kunwari. Ilagay na natin yun sa positive side. O sige, mabaho ako. Nakita mo siguro, no, through my ethnicity, na ako ay hindi Pilipino. Nakita mo na ang itsura ko, mukha akong Bombay. Tama? Kasi ako ay half Sri Lanka, di ba? Siyempre, sa utak ng sa mga utak na tulad ng isa inyo, no?
Pagka nakakita kayo ng katulad ko, ng itsura ko, automatically mabaho na. Ibig sabihin nun, lack of education ang tawag doon. Wala kang idea sa sinasabi mo. So, it's okay. Kasama na yon, tama? Para sabihin mo pa na mabaho ako sa personal. Now, that's too much. Kasi una sa lahat, hindi kita kilala. Pangalawa, hindi mo pa ako nakita sa personal. O baka nakita mo na ako, nagpa-picture ka sa akin. Pero magpakita ka ng pruweba, bata. Ano? Baka sakaling sumikat ka, papatulan talaga kita. Kung totoo na, magbi-video ka ulit, no? Tingnan natin kung totoo nga, kung totoo ka sa salita mo, no? Game tayo dyan, no? Di ba? Pinapakyuhan mo pa ako. So, tingnan natin kung meron ka maipapatunay na ako talaga ay mabaho sa personal. Gusto ko yung makita, mga kahombre ko, kung gaano kaliit ang utak ng tao na ito. Or is this pure ad hominem? Tulad ng ginagawa ko back in the day. Kahapon, yung video ko kanina, nakita nyo kung paano to nakat. Sa totoo lang, gumigit na ako dyan. I was trying my best para gumit na. Pero kasi ito na yung updated na situation ngayon. And this went down far. Alam nyo mga kahombre ko, sa totoo lang, I feel sad for Pio. And I am very, very, very disappointed sa asawa ni Pio. Nakita naman natin na doon sa live video, nandun din ang asawa niya. Few weeks ago, nagre-reklamo ka, Ira, na yung asawa mo, hindi mo makontrol, lagi nasa barkada, lagi nagiinom, lasing, bla bla bla. May mga nasasabi kang ganon, no? Na iniiwan kayo, yung mga anak mo. And then all of a sudden, ngayon, kasama mo siyang wasted. And actually, hindi mo siya na-control. Asawa ka niya, na? Asawa ka niya. Bakit hindi mo siya na-control? This is on you. May kapabayaan ka dyan. Alam mo kung bakit hindi mo kinontrol ang asawa mo. And you were there having fun with him. So dapat yung mga ganyan, hawak mo yan sa itlog. Asawa ka, hawak mo sa itlog yan. Alam mo na yan ang breadwinner mo. Alam mo na yan ang iyong walking marketing para sa mga produkto ninyo. And now, hinayaan mo na masira ang inyong produkto dahil lang sa kahibangan niya na yan. Tama? Nakikita din naman natin no, sa body language ni Pio. Nung nabanggit na ang pangalan ko nung kasama niya, medyo napababa siya. Siguro nahulasan siya ng konti, mga kahombre ko, di ba? Parang medyo nahulasan siya, so naki-ride-ride na lang siya, nagpakyo-pakyo na lang siya. That's about it. So makikita natin doon yung tinatawag na fear and kahihiyan. So okay lang yon. It's a part of this game. I don't mind. It's okay. I still understand though yung fact na pinagtatanggol niya ang brand niya, which is very normal mga kahombre ko kasi syempre, negosyo niya yan. Lahat naman ng owner ng kahit na anong negosyo, ganyan talaga mga kahombre ko. Normal lang po yan. Kasi syempre, gusto mong bumenta at pagkakitaan. Ngayon, Pio, you are such a disgrace now. Lalong-lalo na sa branding na inalagaan mo. A lot of people believed in you. But this video of yours just showed kung gaano ka kahipokrito, kung gaano ka nagsinungaling sa mga tao, and kung gaano katotoo ang idinagok sa'yo ni TPC at ni MG. I'm sorry, man. Pero you've been exposed big time. And nakakahiya yung pagka-exposed mo. Sarili mo, winasak mo. Yun lang. So ngayon, mga kahombre ko, this round actually goes for TPC. Pio lost big time. Huwag mo nang hayaan na magkaroon pa ng part 2. Kasi baka sa part 2, sa halip na may maloloko ka pa, o meron ka pang mapapabili ng iyong tambay cup, lalo ka lang mawalan. Kung ako sa'yo, man, mag-sorry ka na lang sa publiko. Wag na sa akin, okay, TPC, wag na yon, man. Mag-sorry ka na lang sa publiko dahil sa pinakita mong kabalbalan. Kasi sa akin, mga kahombre ko, wala nang mawawala, Pio sa akin eh. Kung sabihan mo, mabaho, pakyuhan mo, it's okay. Wala naman akong negosyo online tulad mo. So wala namang masisira sa akin. Pero yung ginawa mo, man, that's very childish. Kasi dapat yan, isinarili mo na lang. Nag-live ka pa. Alam mo yon? Nasira tuloy ang iyong brand na matagal mo nang pinahahalagaan. Nakakalungkot, man. This is a very sad day for Pio Balbuena. Pag nagising ka mamaya, for sure, dun ka palang mahihimasmasan and you'll feel sad about this.
One love. Good fucking vibes. Sayang si Pio. I thought you were here to revolutionize that so-called tambay brand. Sayang. Mga putang ina nyo kayo.